Si LeBron James na ngayon mga kabasketball, ang pinakamaraming laro sa history ng NBA na nalampasan si Robert Parrish noong nakaraang linggo. Si James mga kabasketball ay appeared in 1,613 na laro sa kanyang karera, which is as good a time as any to look at how he's done against every team. At lumalabas na isang koponan lang mga kabasketball ang upper hand after ng 23 season. Ang koponan na iyon mga kabasketball ay ang Denver Nuggets, who are not only 25-23 sa regular season laban kay King James, but also 9-5 sa postseason laban sa kanya. Naglaro si James ng postseason series laban sa 24 different franchise, kung saan ang Mavericks, Nuggets, Timberwolves, Magic, Suns at Spurs ang tanging mga koponan mga kabasketball na may mga win record laban sa kanya sa playoffs. Sa mga teams mga kabasketball na iyon lamang ang Denver at San Antonio ay naglaro ng higit sa isang serye laban kay James. Na-swipe ng San Antonio ang Cavaliers noong 2007, natalo sa Heat noong 2013, at pagkatapos ay tinalo sila sa isang rematch noong 2014. Natalo ang Nuggets sa Lakers sa Western Conference Finals noong 2020, and then returned the favor in 2023. So what is it about the Nuggets? Ang nag-iisang koponan mga kabasketball na si James ay may losing record laban sa kanyang karera ay ang Denver Nuggets at iyon ay may malaking kinalaman sa isa sa kanyang matalik na kaibigan. Habang si James ay naging 22-14 sa kanyang karera sa regular season laban kay Carmelo Anthony. Si Melo mga kabasketball ay talagang nagkaroon ng malaking kalamangan sa unang bahagi ng kanilang mga karera as his Nuggets squads beat James in 8 of their first 12 games against each other. Nang pumirma si James sa Heat at pinilit ni Melo na matrade sa Knicks, si James mga kabasketball went sa 6-3, pagkatapos, nang bumalik siya sa Cleveland ay nawala na ito ng kontrol kung saan tinalo ng Cavaliers ang Knicks sa 8-9 na laro sa regular season. Sa mga huling season ni Melo bilang journeyman, si LeBron ay naging 4-2. Sa Nuggets, hindi nagawang makabawi ni James sa mga nakaraang taon as Nikola Jokic has held his own. Ang Joker's Nuggets ay 12-13 laban sa mga koponan ni James sa regular season. Next year James, kung hindi siya magretiro at maglaro para sa Lakers, ay magkakaroon ng 3 or 4 na laro laban sa Nuggets at kakailanganing manalo ng hindi bababa sa 3 upang makakuha ng hanggang above 500 laban sa Denver. Ang USA Today mga kabasketball, tallied up James ang current regular season records ni James laban sa bawat koponan, with him passing Parrish sa all-time games played list. Interestingly enough, 2 sa mga koponan na most consistently niyang natalo ay mga koponan na kanyang nilalaro. Ang Atlanta Hawks has dominated in the postseason with 3 sweeps, ay nasa labas lamang ng top 5 teams he's dominated in the regular season. As for the teams he's struggled against the most, ang Spurs at Nuggets are again at the top or bottom of the list. Ang most head-scratching entry on this list ay ang Rockets. Bagamat hindi sila isang rival, gayunpaman, they have however been mostly good. Ang Houston mga kabasketball ay nagtapos lamang under ng 500 5 beses mula nang madraft si James 23 years ago. Ang Bulls mga kabasketball ay nasa middle of their 10th losing season over the same period, ngunit most of those bad years ay came after umalis si James sa Eastern Conference upang sumali sa Lakers. James has his work cut out for him if he wants to get above 500 laban sa Nuggets and not slip under 500 laban sa Rockets or Spurs in the process. These are the types of things you have to worry about when you're LeBron James. Kayong mga kabasketball, ano masasabi niyo dito?